what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Gilas Pilipinas nag-a-adjust pa nga ba sa pagkawala ni Kai Sotto? At yan din mismo ang sinabi ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone. At sinabi naman ni New Zealand coach na nakatuon sila kay Justin Noipy Brownlee. Yan po yung ating pag-uusapan. Tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Sa pagtatapos nga po ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa ikatlong window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, natalo sila sa kamay ng host country na New Zealand 70-87. Isang bagay na ayaw ng mga Gilas Pilipinas fans na makita ang national team na nahihirapang makipagbakbakan nang wala ang ating pong 7'3" center na si Kai Sotto na halos gamay na ang sistema ng veteranong tactician na si Coach Tim Cone. Dahil last 2024 FIBA Asia Cup Qualifiers ng second window, talaga namang impressive ang performance ni Kai Sotto dahil sa kanyang mga numero, 15.5 points per game, 12.6 rebound per game, 3.8 assists per game, 3.7 block per game. Noong second window po yan na ginawa ni Kai Sotto. Ngayon walang Kai Sotto, walang kumakamada ng 15.5 points per game. Narito po mga sinabi ni Coach Tim Cone patungkol sa pagkawala ni Sotto sa Gilas Pilipinas sa ulat ni Peto Martin ng Tiebreaker Time. Nawala sa amin ang isa talagang malinaw na key player for a year in terms of Kai Sotto. Kaya sinusubukan pa rin naming ayusin kung papaano maglaro nang wala siya at iyon ang mga bagay na pag-uusapan at pag-iisipan namin sa pagpasok namin sa FIBA Asia Cup. Yan nga po ang naging hinaing ni Coach Tim Cone matapos ang kanilang magkakasunod na pagkatalo at ang pagkatalo nilang huli dito sa Tall Black. Sa kabila ng disappointing loss ng Gilas Pilipinas, na-secure pa rin naman ng Gilas Pilipinas ang spot sa FIBA Asia Cup. Bagamat nahihirapan sa kanilang mga magkakasunod na talo. Sinabi nga po ni Barangay Ginebra San Miguel veteran tactician na kailangan talaga ng long-term value para makatulong sa magandang preparation ng ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Narito pa po mga dagdag na sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat pa din po yan ni Peto Martin ng Tiebreaker Time. Pero sinusubukan naming tingnan ang mga bigger picture ng mga tuntunin ng paparating na FIBA Asia dahil alam naman natin na hindi kami magkakaroon ng maraming oras, baka 8 or 10 days lang at most to be able to come together and prepare para sa tournament na iyan. Ayan nga po ang mga paglalahad ni Coach Tim Cone. Ang kakulangan ng Gilas sa paghahanda at ang kawalan ni Kai Sotto ang kanila pong pilit na ginagawan ng pamamaraan, lalo na ang paparating nga pong FIBA Asia Cup this coming August, and hopefully by that time okay na etong si Kai Sotto at maipasok na rin, or kung hindi man okay si Kai Sotto ay maipasok na etong si QMB or Quintin Millora Brown kung yan po ay legal ang kanyang mga papeles. Yan po ang ating titingnan at syempre hopefully maging consistent yung ating outside shooting ng Gilas Pilipinas. Yun talaga yung ating napansing malaking kakulangan dito sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. At eto, pag-usapan naman po natin si Justin Brownlee. Bakit nga ba 10 puntos lang? Dahil eto ang sinabi ng New Zealand head coach patungkol kay Justin Brownlee. Si Justin Brownlee sa laban nga po ng New Zealand ay nagtapos lamang na may 10 puntos dahil sa matinding depensang inilatag sa kanya ng New Zealand. Natalo nga po ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei, pero kumamada po si Justin Brownlee ng 39 big points sa 91-84 pagkatalo sa kamay ng mga Taiwanese. Last Thursday po yan, sinabi nga po ni Tall Black head coach Jude Flavel na ang kanyang kupunan ay nasa proseso pa ng pagbuo ng isang matatag na kupunan nang talunin sila ng Gilas Pilipinas sa ikalawang window dito sa Manila sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Kasama nga po dyan ang pagbuo ng isang defensive team and mentally, at yan nga po masaya si Coach Jude Flavel na ipinakita ng kanyang kupunan sa huling laban kontra
sa Gilas, Pilipinas. Narito po ang sinabi ni Coach Jod Flavel sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Kailangan nating buuin ng dahan-dahan. Talaga, sa tingin ko, look like from the offensive point of view na mas tama na dapat mas mahusay sa panimula from defensive end. Ito ay walang pagkakaiba sa kung ano ang nagawa natin sa nakaraan. Gusto naming umakyat, gusto naming i-pressure ang basketball. Hindi lang namin maaaring payagan ang mga kupunan na maging komportable. Sinabi nga po yan ni Coach Jod Flavel patungkol kay Justin Brownlee na hindi nga po kumonekta mula sa 3 points. Ito po si Justin Brownlee dahil mayroon po siyang 0 of 2. Samantalang sa laban nila kontra sa Chinese Taipei, mayroon siyang 8 3-pointer. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Jod Flavel sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Gusto namin ang matchup o gustong gusto namin ang matchup na iyon. No disrespect to Brownlee but we live for those opportunities to go ahead and have that matchup. Isang madaling salita, pinahirapan nila si Justin Brownlee. Pinag-aralan nila si Justin Brownlee kaya hindi po ito nakapag-deliver ng gusto. Imagine 10 points from the high of 39 points against Chinese Taipei. Malaking bagay ang scoring ng isang Justin Brownlee sa ating pambansang kupunan na Gilas, Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina